yung tinatawag na the Prince of Sermons o prinsipe ng mga sermon. Napakagaling niya mag-preach kasi sa edad na 22 nagsasermon na po siya. And I hope kilala natin si Charles Spurgeon. Kilala, sikat po yan sa Christian world. One time tinanong po siya, ano daw ang pinakapaborito niyang holiday o season sa buong isang taon? Kadalasan sa atin, pag tinanong kung anong paborito nating holiday o season sa buong isang taon, sasagot natin yan. Siyempre, Pasko, Pasko, Bagong Taon, Valentine's, birthdays. Pero alam nyo, si Charles Spurgeon, ang sabi niya, my favorite holiday season is the Holy Week. The Holy Week. Bakit? Bakit? Kasi sa apat na kadahilanan. Pag Holy Week po, pag Holy Week, lahat ng tao, kapansin nyo, sinisikap nila talaga maging holy. Bagamat iba-ibang paraan para maging holy, may mga nagpipinitensya, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, mga penitent sila, repentant, kapag Holy Week, pag Holy Week, doon sila nagsisisi, pinapapako ang sarili sa krus, nag-ampas-ampas ibangan, mali nga lang yung pagmaraan nila, pero ang kanilang motive is pagsisihan, pagsisihan yung magsisi doon sa mga kasalanan na ginawa nila sa buhay nila o sa buong isang taon. So, during Holy Week, everybody tries to be holy. Kaya sabi niya nga sana araw-araw Holy Week. Para araw-araw sinisikap natin magpakapanal. Hindi lang tuwing Holy Week. Everybody tries to be holy. Pangalawa, pag Holy Week, less crimes. Konti lang po ang krimen during Holy Week. Sa datos, napakababa po ng rate ng crime kapag Holy Week. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa pa na nag-o-observe ng Holy Week. Mga Christian countries, ang pinakamababa ang crime is during Holy Week. Talagang mabababa ang krimen niya. Walang patayan, walang masyadong nakawan, walang masyadong mga karuman-duman na mga krimen during Holy Week. So sana nga Holy Week lagi para mababa ang crime rate. Less crimes, less crimes. Everybody tries to be holy. Yung mga establishment, kadalasan dyan, di ba, mga sarado, lalo na yung mga pasugalan, mga beer house, mga kung ano-ano pang mga club, sarado. Pag Holy Week, di ba? Papakabanan sila, sarado yan pag Holy Week. And then, yung iba, mga walang pasok, holiday, no work. So, mas maraming time sa pamilya, long vacation. Sarap. Sarap, pag Holy Week nga naman. Long vacation, marami kang time sa yung mga mahal sa buhay. Kaya gusto niya yung Holy Week. And then, last but not the least, kapag Holy Week, magaganda po yung mga programa, manonood ngayon, television lang ngayon kasi may internet na, sa television talaga pag binuksan mo, pag malaraw, mga programa talagang tungkol sa Panginoon, mga inspirational movies, mga inspirational programs ang mapapanood mo, maging sa radyo. So lahat, parang pag Holy Week talagang huli ang ganda ng panahon pag huli. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, yan ang pinakapaborito ko. Yung Holy Week, mahal na araw. At alam niyo ba, yung mga hayop, yan din ang paboritong panahon, yung Holy Week. Lalo na ng mga baboy, mga manok. Kasi marami pa rin naniniwala, bawal kumain ng karne. Kaya tuwan-tuwa yung mga hayop. Sana laging Holy Week para hindi tayo masyadong nakakatay. Paborito rin ng mga hayop ng Holy Week. At maganda rin pag Holy Week kasi nakakatipid tayo sa tubig. Kasi may mga naniniwala pa rin na bawal maligo kapag Holy Week. Nakakatipid sa tubig. Maganda pag Holy Week talaga. Sana araw-araw na lang Holy Week. Sinasabi natin sana araw-araw Pasko. Pero
kailangan tayo ng change of mind. Kung tutuusin, talagang ang pinakamaganda is maging holy ang mga tao. Araw-araw sana, Holy Week. Oh. Marami ring marami ring nag-iiwas na magkasakitan, magkasugatan kapag Holy Week. Kasi hindi ka naniniwala na matagal gumaling ang sugat kapag nagkasugat ka sa Holy Week. So, walang nananakit. So, maganda talaga yung Holy Week. In order for us to be holy, kailangan natin ang Panginoon. Kasi yung holiness, napakahirap talaga alin sa buhay natin eh.